May nagtanong po na isa nating subscriber at taga-subaybay na si Sir Bencio Bergunyo. Shoutout po sa iyo, sir. At ito po ang kanyang tanong. Master, morning. Paano ba matrace ang grounded na rice cooker? Ang lakas daw ng grounded parang 110 na daw pag nag-ground. Ngayon pa lang kasi ako gagawa ng ganyan. Thanks, sana masagot mo, Master. Keep safe always. Okay, maraming salamat po Sir Bencio Bergunyo sa inyong pagtitiwala. Base po sa inyong katanungan, yan po ay aking sasagutin at ipapaliwanag. Base din po naman sa aking experience at nalalaman. Pero bago yan, maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscribers na laging nandyan, nanonood. Lalo tigit sa lahat ng masisipag mag-like and comment sa nakaraang latest video ko na sina Sir Enrique Bungais, Ricky Muyo, Salvador Predula, Dato Hasim, Edgardo J.R. Datu, Tan Cands, Tico Parts, Joel Renz Baleros, Lorenzo Advencula Jr., Jeffrey De La Cruz, Manuel Uy. Maraming salamat po mga sir. Siyempre ganun din po sa mga silent viewers ko na nanonood kahit hindi nagko-comment. Shoutout po sa inyong lahat. Okay, patuloy po tayo. Paano ba matitrace ang grounded na rice cooker? Sa mga magagaling na, skip nyo na lang po ito dahil para po ito sa lahat ng mga wala pang alam tungkol dito. Pasensya na po kayo, wala po akong makitang grounded na rice cooker. Pipilitin ko po na i-explain sa inyo dito sa sarili kong rice cooker na ginagamit at gumagana ito ng normal. Base sa aking karanasan, ay ganito po ang aking unang ginagawa kapag grounded or nangunguryente ang rice cooker. Chinecheck ko po muna ang resistance ng rice cooker kung normal. Gamit po yung tester, naka times 10 yung selector knob sa ohmmeter. Checkin natin kung gumagana. Hindi naka-calibrate, itapat sa 0 gamit ang 0 ohm adjuster. Ayan, nakatapat na, bitawan. Gumagana siya, good. Okay, ikabit lang po natin yung dalawang test probe ng tester dito sa dalawang terminal ng AC plug ng rice cooker para makita natin kung may resistance ang rice cooker na normal. Ayan, nag-deflect po yung meter pointer. May reading po siya na 20 ohms times 10 dahil naka times 10 po yung selector knob. So ang reading po ay 200 ohms. Yun po ang resistance ng rice cooker nito. At normal po yun. Tandaan, ito po ay for demonstration lamang. Wala po akong makitang grounded na rice cooker. Ito po ay rice cooker na ginagamit ko dito sa amin. Ginamit ko para maipaliwanag kung paano mag-trace ng grounded na rice cooker. Kaya pasensya na po, Sir Bencio. Okay, sa ganitong sitwasyon, normal ang reading. Kahit hindi naka-switch on yung switch ng rice cooker, ay may reading po na sukat. Dahil meron po siya na thermostat na directly connected doon sa heater. Kaya kahit hindi naka-switch on ang switch, direktang may pumapasok pong kuryente doon sa heater at ang thermostat po na naka-direct connected doon ay ginamit para sa warm operation, para main-in yung sinaing. Siya yung nag-automatic cut off kung sakaling ma-reach na niya yung warm temperature ng heater. Ganun lang po yon. Iba po yung warm temperature. Ang warm temperature po ay mababa ang init kesa dun sa init para makaluto ng sinaing. Ang nagkakontrol na po doon ay yung magnetic temperature sensor. Ito po, para i-switch off niya yung control switch. Ito po, magnetic temperature sensor na nag-automatic cut off. Bumibitaw yung magnet niya, kaya umaangat yung control switch dahil po sa sensor na ito pagkaluto na ang sinaing. Sa ganitong sitwasyon, normal po yung reading. May resistance na nasukat, good po yan. Buo ang kanyang thermal fuse kasi may resistance reading na nasukat. Paano malalaman kung grounded? Ganito po ang gagawin. Ilipat po natin yung selector knob sa times 10K. Ayan. Calibrate ulit natin. Makita nyo, nagbago yung meter pointer. Pumalo ng sagad. Lumagpas sa 0. Ibalik natin sa 0. Itapat sa 0. Ganyan. Calibrated ang tester. Bitawan. Double check. Gumagana. Nakatapat sa 0. Bitaw. Ngayon, ikabit na natin alinman sa dalawang test probe na ito ay iso-short natin sa dalawang terminals ng AC plug ng rice cooker. Tapos,
hahawakan natin ng daliri natin para magkaroon siya ng ground. Grounded sa katawan natin yung test probe at saka dalawang terminal ng AC plug ng rice cooker. Tapos isusundot natin sa kaha ng rice cooker. Pagka pumalo or gumalaw yung meter pointer, kahit mahina lang, ganito, mapapansin nyo gumagalaw yung meter pointer pagka hinahawakan ko yung isang test probe. Ayan. Dahil grounded po yung katawan natin dito sa mga terminals at sa isang test probe. Ayan o, grounded. Ngayon, pag sinundot natin doon sa kaha at gumalaw ng ganyan, grounded po yung rice cooker. Pero kung hindi, good po yung rice cooker. Testingin natin ito. Ayan. Hindi gumalaw. Bakit hindi gumalaw? Testingin natin dito sa kaha. Hindi po papalo dito yan dahil may pintura po yan. Kiskisin natin yan para magkaroon ng connection. Matigas po yung pagkakapintura. Dito na lang tayo sumundot sa katawan ng heater. Dapat po yan ay gumalaw ang meter pointer kahit mahina lang kung grounded. Ayan o, wala pong galaw ang meter pointer. Kasi nga po, good yung rice cooker na ginagamit natin na pandemo. Kung grounded dyan, ganyan dapat ang galaw ng meter pointer. Hawakan ko ulit dito ha. Ayan, dapat ganyan ang palo ng meter pointer. Ayan, ganun. Ibig sabihin ng grounded. Ayan o, wala. Subukan natin na hawakan ang kaha ng rice cooker, ganyan. Tapos isundot natin yung test probe sa katawan ng rice cooker. Sundot natin ng ganito. Ayan. Pansin nyo, gumalaw yung meter pointer. Pumalo, grounded po yan. Pag ganyan ang palo. Yan. Bakit pumalo na ngayon? Kasi nakahawak tayo sa kaha ng rice cooker, kaya grounded. Pero dapat, hindi tayo humawak yan. Para ma-check natin kung grounded siya o hindi. Huwag hahawakan yung kaha. Dito lang tayo hahawak sa kabila. Tapos sundot natin dyan. Dahil ang tanungan ni Sir Bencio ay grounded daw. Dapat pumalo yung katawan. So kung sakaling pumalo, ganito po ang sunod na gagawin. Inspeksyonin po natin lahat ng parts sa circuit ng rice cooker. Buksan natin ang ilalim ng rice cooker. Visual inspection po sa mga parts kung mayroong sumasayad o nakadikit na mga wirings sa katawan. Kung mapapansin ninyo na ang lahat ng wirings ay walang sumayad, walang dumikit sa kaha, hindi pa rin natin nakita ang grounded. So, paano natin makikita ang grounded? Sa visual inspection ay good lahat ng parts. Ang sunod na gagawin, gagamit ulit tayo ng tester. Dahil ang magiging suspect na natin dito ay ang heater. I-double check po natin kung grounded ang heater sa kaha ng rice cooker. Ang gagawin po natin, dalawang terminal ng heater, tanggalin ang mga connections. Pag tinanggal ang connection ng heater, tandaan lang para pag binalik hindi malito. Ayan, para dyan. Tanggalin din natin ito. Ito po yung mga tinanggal na connection sa heater. Ihiwalay lang, ganyan. Tandaan para pag binalik ay hindi magkamali. Wala ng connection po yung dalawang terminal ng heater. Ngayon, testerin ulit natin ito katulad ng proseso kanina na ito ay nakadikit sa daliri. Isundot dyan sa isang terminal. Alin man dyan, pwedeng dito, pwedeng dito. Tapos itong isang test probe, isundot ulit doon. Yan. Mapapansin ninyo, hindi gumagalo yung meter pointer kasi nga good nga ito. Wala ngang ground. Pero kung sakaling may ground yan, gagalaw po ang meter pointer. Katulad nung paggalaw kanina na hanggang doon. Yun po ang grounded. Pero kung sakaling ang deflection ng meter pointer ay sumagad naman sa zero dito, shorted po ang heater. At automatic po yun, pagka ganun shorted ang heater, cut off po ang thermal fuse niya. Automatic po na hindi gagana ang rice cooker kasi cut off ang thermal fuse. Kung sakaling shorted. Dahil ang tanong ni Sir Bencio ay grounded, nangangagat or nangunguryente. Primary suspect po natin doon ay heater. Dapat po hindi gumalaw yan. Katulad niyan,
Pag gumalaw po yon, grounded ang heater. At yun po ang dahilan kaya nangunguryente ang rice cooker pagka nakasaksak na sa outlet. At kung sakaling mangyari yon, magpapalit na po kayo ng heater. Ganun lang po ang pag-check ng grounded na rice cooker. Sa video pong ito, isinagot at ipinakita ko lamang ang proseso kung ginagawa patungkol sa tanong ni Sir Bencio. Sana ay nakatulong po ito sa inyo, sir, at sa iba pa. Paki-like and share naman po nito para malaman din ng ibang gusto pang matuto. Paki-subscribe na rin kung ngayon lang kayo dito sa channel ko. Ito po ang aking munting channel. Real life, Dickens, real vlog. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.